Yun. Hello, hello mga kaistorya. Yun, magandang araw po sa inyong lahat. At muli, maligayang pagbabalik po sa ating YouTube channel na History Motovlog. At ngayong araw nga po ay panibagong makasaysayang biyahe na naman ang ating gagawin, no? Gamit ang ating motorcycle kasi baboy. So ngayon po ay November, ano? At malapit na pong matapos ang November. Siyempre bago matapos ang November ay meron tayong ipinagdiriwang na mahalagang kapanganakan ng isang tao sa ating bansa, ano? Kaya naman yan ang ating kikilalanin ngayong araw na to para dito sa episode na to, no, ng ating channel. At kung sino yan, alamin natin dito sa ating History Motovlog. Let's go! So ayun nga po, no, at tayo ay nasa kahabaan po ng Mabini. Dito po sa may Caloocan. Ayan, patungo tayong Maynila. Ngayon wala naman tayong pupuntahang lugar, ano, na specified na lugar. Kikilalanin lang po natin ang tinuturing na supremo ng Katipunan. Ayan, alamin natin yung kanyang buhay. At kung ayokong pag-usapan ko pa, sabagay masasama naman natin, no, paano siya namatay, pero mas maganda yung pag-usapan natin paano siya nabuhay. Ayan. At ano yung mga ginawa niya habang nandito siya sa mundong ibabaw. Kaya yan, stay tuned lang mga kaistorya. At maya maya ay uumpisa na natin ang ating kwentuhan ngayong araw. Alright, yun nga po, no, at tayo po ay nasa Maynila na, no, dito sa may alam ko parang parte na ng Tondo ito, no, Gagalangin, or hindi ko alam kung anong lugar, pero alam ko parte na ng Tondo to, no. Dito nga sa Tondo, no, ay isisilang na mag-asawang Santiago Bonifacio at ni Catalina de Castro, ng isang bata, no. At ipapangalan to sa noon ay kapistahan ng San Andres, ano po. Alam niyo na kung sino. Siya po ay si Andres Bonifacio. Ayan, ang tunay na atapang-atao. Yes! Ayan, siya po ay panganay po sa 5 magkakapatid, ano po. At gaya nga po ng ating mga nababasa sa mga history book natin, ano, although hindi naman lahat mababasa lahat talaga doon, no? May iba na kailangan mo talagang i-research or kausapin mo yung mga historiador para malaman mo ng buo yung pagkabuhay ni Andres Bonifacio. Yun po. So disclaimer lang po, no, ito po ay hindi po gawang professional, ano po. At ito lamang po ay pagbabahagi ko lamang ng aking mga nalalaman tungkol sa buhay po ni Gat Andres Bonifacio. Kung meron man ako masabing mga hindi tama, sa tingin nyo ay mali, kayo mga kaistorya, yan nyo lang po, i-comment down below nyo lang po kung ano po ang tama, no? At para maibahagi po natin yung mga correct details, ano po, sa buhay ng ating Supremo. So mabalik tayo dun sa kwento ng pagsilang, no, ni Gat Andres, no. Ayun nga po, November 30, 1863 ay isinilang siya dito sa Tondo, no. Sa kanyang paglaki, sa kanyang pagbibinata, no, ay maaga siyang naulila, no, sa magulang sa edad na 14 or 14, or basta parang alam ko sa 14, no. Siya, maaga siya naulila sa magulang. Sa maagang pagkaulila niya nga na yun ay maaga rin siyang nagbanat ng buto. Siya ay nagtinda
ng ratan at ng mga, alam niyo yung mga abaniko, ano, yung mga pamaypay nung araw na gawa sa papel de hapon. Ayun, yung mga tinitinda niya kasama ng kanyang mga kapatid. Hindi nga siya nakapagtapos ng pag-aaral, ano. Gawa nga ng maaga siyang naulila. Pero lingid po sa kaalaman ng marami, hindi po sila mahirap, ano. Totoo lang po, hindi po sila mahirap. Hindi po pinanganak si Gat Andres na mahirap. Dahil sa katunayan, ng kanyang ama ay naglilingkod nung nabubuhay pa siya na bilang isang teniente mayor, ano, or chief lieutenant sa kanilang area, sa kanilang lugar, ano. Ang kanyang ina naman ay isang mistisang, ko alam kung inchik or may lahing Spanish, ganyan, no. So masasabi natin na hindi talaga sila mahirap. Although maaga siyang naulila doon, pero hindi siya pinanganak na mahirap. Okay po. So yun nga po, fast forward sa ating pagkukwentuhan, ano. Lumaki siyang matapang at hindi ko alam kung dahil nga sa tatay niya, dahil tatay niya ay chief lieutenant nga, ano, teniente mayor tinatawag, kaya ganun ang pagpapalaki sa kanya. Pero nakatulong yun sa kanya bilang isang tao, no? At hindi nga magtatagal ay siya ang magiging leader ng isang kilusan revolusyonaryo dito sa Pilipinas, ano po. Habang lumalaki siya, no, habang tinatahak niya ang kanyang buhay, no, na isang ulila, natuto siya, no, nahilig siya magbasa, ganyan, ng mga nobela, particular na yung mga nobela ni Dr. Jose Rizal, ito po. Nabasa niya ang No Limit Hunger, nabasa niya yung El Filibusterismo. At doon nga sa El Filibusterismo ay nabasa niya yung tungkol sa tatlong paring martir, ano, Padre Gomez, sila Padre Burgos, si Padre Zamora, na hinatulan ng kamatayan, no. At noon nga ay parang nag-apoy lalo, no, nung nabasa niya yun, no. Diba? Ikaw ba naman mabasa mo na yung isang storya ay galing sa tunay na buhay na pare pinapatay, di ba? Sino ba namang hindi magbubulusok ang damdamin dun? So ganun ang nangyari kay Gat Andres, ano. Dahil nga si Dr. Rizal parang inaay niya, no, iniidolo niya yan dahil magaling magsulat, magaling alam niyo yun, yung nasabi natin propaganda, parang ganyan. Hindi magtatagal ay yung bugso ng kanyang damdamin ay mag-aapoy, ano. At itatatag niya nga ang isang kilusan para tuluyan ng maging malaya ang bansang Pilipinas sa mga Kastila noong time na yon. Kaya yun, itinatag niya ang kataas-taasan, kagalang-galangan, katipunan ng mga anak ng bayan. Yun po ang tamang bigkas, hindi po kataas-taasan, kagalang-galangan, katipunan. Hindi lang po ganun, kataas-taasan, kagalang-galangan, katipunan ng mga anak ng bayan. So yun po ang tamang bigkas doon sa KKK na itinatag ni Supremo Andres Bonifacio. Alright? At kasama niya nga po dyan sa pagtatatag ng KKK na yan ay sila, ano, Emilio Jacinto at si Doc Pio Valenzuela, kung naalala niya siya, ano. Ayan, sila po ang tinatawag na triduum ng KKK, o nung kataas-taasang tatlo na tinatawag, ano po. So yun po ang kanyang buhay, hanggang sa pagtatatag ng KKK, no. At hindi magtatagal ay makikilala niya rin ang tinatawag na lakambini ng Katipunan. Walang iba kundi si Gregoria de Jesus, ano po. At sila ay kakasal dyan sa Binondo. At fast forward, sila po ay mabibiyayaan ng isang anak, ano po. Pero sa kasamaang palad ay hindi po nagtagal ang buhay ng sanggol na yun, no? Dahil namatay din kaagad yung kaisa-isa nilang anak. At dahil sa karamdaman ay maagang kinuha sa kanila yung kanilang anak. Kaya naman
labis-labis ang lungkot na inabot ng ating Supremo, no? Supremo, nag-iisang anak, namatay pa. Yun ang poong kinahinatnan ng buhay ng ating Supremo, no? So yun nga po, no, at yun nga, namatayan siya ng anak, ano, silang mag-asawa, no? At hindi lang po yan yung dagok sa buhay nila na naranasan nila, no? Dahil sila po ay nasunugan pa ng bahay po, dyan sa may, yung bahay nila dyan sa may Tondo, no? At sila nga po ay pansamantalang nakitira muna doon sa bahay ni Dr. Pio Valenzuela, no? Hindi ko alam kung yung bahay na pinuntahan natin, naalala nyo, no? Yun, ngayon na yung museo na. Hindi ko alam kung yun yung mismong bahay. Or, I mean, doon sa lugar na yun din, yung bahay na tinuluyan ni Gat Andres Bonifacio, no? Kasi nakausap natin yung mga taga doon na hindi raw doon. Pero sa akin parang hindi ko alam kung may iba pang bahay si Doc Pio noong mga panahon na yan, no? At kung meron man, siguro doon nakatira muna saglit, sandali sila Gat Andres at si Gregoria de Jesus. Ayun po. At maidagdag ko lang po, ano, ang mga naging trabaho ni Gat Andres ay naging isang ano siya, no, warehouse man, bodeguista kung tawagan, ano. At siya ay naging isang sales agent ng isang international company. So hindi talaga basta-basta ang naging buhay ni Gat Andres Bonifacio, no. Marunong talaga siya, no, mahusay siyang tao, no. At mahirap pong maging katawagin sa sales agent sa mga international company, no. Hindi ka basta-basta makapasok. Sa panahon ngayon, ang hirap mag-apply doon. Lalo na ng panahon ng mga around 19th century, ano, napakahirap nun. So yun po ang mga karagdagan sa buhay ni Andres Bonifacio. Noong August 19 nga, 1896 ay nabisto, no, or nalaman ng mga Espanyol yung sikretong kilusan na itinatag ng Supremo, no? At sila nga po ay tumakas upang makaiwas dun sa ginagawang manhunting, no, tawagin natin ngayon sa mga Kastila, no, sa mga miyembro ng KKK, ano po. At tumungo nga sila dito sa Caloocan. At dito sila na gano'n, no, parang nag-move muna saglit para magpalamig, no? Ayun po. Baga mainit pa ang sitwasyon, so laylo-laylo muna. So dito sila sa Caloocan nagtungo. At nung August 24, 1896 naman, ano po, sila po ay nagtipon-tipon po dito sa parting ito ng Balintawak, ng Balintawak ng Caloocan, ano. At dito nga po sa Balintawak sila nagtipon-tipon nga, ano. Dito na sila nagkita-kita, ano. At dyan nga po sa area na yan, ano, dyan sa mga maraming puno na yan, ano. Yan, mga puno na yan, ano. Naganap ang tinatawag na Krayok Balintawak or sigaw, unang sigaw sa Pugat Lawin, no? So dyan nila pinunit ang sedula, sama-sama na lang pinunit ang sedula upang ipakita sa mga Espanyol na gusto na nilang kumawala, ano, gusto na nilang maging malaya. Kaya yun ang kanilang simbolo ng paghihimagsik laban sa mga Kastila. So yun po ang naging pangyayari dito sa Balintawak, ano. And then after nga nun, no, parang siyempre dumadami na yung mga paksyon, yung mga sangay ng KKK, ano.
At naglalabasan na nga yung mga leader, ano, na hindi na lamang si Gat Andres ang magiging pinuno, no. May mga lalabas na diyan bagong leader, ano, sa mga iba't ibang lalawigan ng ating bansa, no. Kaya naman kakausapin niya yan, no. At ayun, ipupush na huwag magkawatak-watak, ano, magkaisa. Kasi kung naalala nyo, di ba, nung dati pa naman nagkaroon na ng himagsikan, no, yung mga panahon ni Gabriela Silang, di ba? Noong mga around 1700 or 1600, no? Meron ng mga himagsikan doon. Pero ang problema kasi nung time na yon, hindi sila sama-sama. Kumbaga parang hiwa-hiwalay yan. Hiwa-hiwalay yung mga grupo na yan, mga faksyon na yan. Kaya madali silang nagagapi, ano? Madali silang natatalo ng mga Espanyol. So ito naman, parang gusto ng Supremo Andres Bonifacio, no, na magkaisa upang maging buo nga, ano. At hindi na maulit yung nangyari dun sa mga time ng mga nakaraang himagsikan, no, na watak-watak at hindi nagkakaisa. Hindi ko naman sinasabing nabigo yun, pero sa tingin niya parang mas okay na magkaisa tayo, maging buo tayo, para mas madali nga naman nilang malabanan yung mga Kastila, no? At dyan na nga nagsimula ang labanan, no? Kung saan sang panag na ng Maynila sila nagpunta, no? Naalala niyo yung labanan sa San Juan, no? Yung pinaglabanan, no? Dahil doon naka-stack yung mga pulbura at nandun yung ano, no? Istasyon ng tubig, you know? Andun yung water tank sa ilalim, no? Kaya yun ang sinalakay nila. Tsaka mga pulbura nga, ano, na magagamit nila sa kanilang paghihimagsik. So yun na, naglabasan na yung mga matatapang, no? Pero ulitin ko, Gat Andres Bonifacio, diba? Ang tunay na atapang tao. Yes! Yan. At hindi nga magtatagal, no? Maraming, sa akin parang maraming nainggit sa kanya. Maraming alam niyo, parang sinasabi naman ng iba, parang hindi na nagugustuhan yung kanyang pamamalakad. Pero yun nga, dahil nga sa inggit ng ibang tao, pinag-initan ng Supremo, no? At yun nga, dinakip siya, no? At doon nga sa Cavite, sinintensyahan siya, no, ng kamatayan, no? Ito matindi. Umaattend siya ng hearing ng time na yun, sugatan siya, sugatan. Nakabenda yung kamay niya, basta mga sugatan siya, may mga tama siya, no? Pero umaattend siya ng hearing, wala siyang brace sa neck. O di siya nag-wheelchair, diba? Ang tunay na matapang na tao. Kahit sugatan siya, umaattend siya, wala siyang mga ala-alalay ng time na yun, ano? At yun nga, no, hinatulan siya ng kamatayan, no? Silang dalawa ng kanyang kapatid na si Procopio Bonifacio. So yun ang naging buhay niya, no? Nakakalungkot na ganun yung nangyari. Although sabihin nga natin, pinaglaban mo lang naman ang ating bansa, nagkaroon ka ng tapang na pamunuan ang ating mga kababayan upang alam nyo yun, tuluyan ng kumuwala sa mga mananakop ng ating bansa. Pero ang kapalit, ayun, nakakalungkot, no? Kapwa mo Pilipino yung papatay sa'yo, diba? Saklap nun, ayun ang pinakamasakit, yung patayin ka ng kapwa mo Pilipino. Ako nung binabasa ko yung mga talambuhay niya, no? At dumatating ako dun sa point na papatayin na siya, no? Parang mapapaisip ka lang na sino ba talaga tunay nating kalaban? Mga mananakop ba? Kastila, Amerikano, mga Hapon, diba? Isipin natin, sino nga ba ang tunay na kalaban ng mga Pilipino? Kasi sa mga nakipaglaban sa atin sa kalayaan natin, diba?
ang pumatay sa mga bayani natin, kapwa nila Pilipino, no? Dr. Jose Rizal. Sinasabing ang bumaril sa kanya kapwa niya Pilipino. At ang mga sundalo na yon na nasa harapan ni Dr. Jose Rizal na babaril sa kanya, meron din mga nakatutok na mga Espanyol na may baril din sa likod, no? So pag di nila pinutok yung baril nila, papatayin yung mga kasundalo. So in short, ang pumatay kay Dr. Rizal, Pilipino rin. Diba? Si Gat Andres Bonifacio, pinatay ng mga sundalong Pilipino. Diba? Sino pa? General Antonio Luna. Diba? No, nakakalungkot, no, na yung mga nakikipaglaban sa kalayaan, yung tunay na nakikipaglaban sa kalayaan ng Pilipinas, pinapatay ng mga taong, alam niyo yun, mga kasama doon sa ipinaglalaban na yun. So nakakalungkot lang, ano. So yun nga po, no, at dito nga po sa monumento ni Gat Andres, no, ito po, ayan. Ayan po ang monumento ni Gat Andres Bonifacio. Wala po ang kanyang mga buto dyan. So kung tatanungin niyo po kung nasaan, ano, nung kasagsagan ng presidential race nang nooy nagbabangga ang sila Manuel Quezon at Emilio Aguinaldo, ito daw po si President Manuel Quezon ay ipinahukay yung mga labi o yung mga buto ng ating Supremo dun sa Maragondon, Cavite, no? Sa Buntis kung tawagin. At syempre para gamitin nga alam niyo yun, black propaganda na tinatawag, no? So ganun katindi ang labanan noong time na yon. Kung ngayon siraan lang, ganito, may kabit to si ganito, merong anak to sa ganyan. Noon hindi, no? Labasan ng boto, hukayan ng boto talaga nung time na yon, no? Dahil nga ayun, no, dahil nga ang inaano nila na si Emilio Aguinaldo ang nagpapatay kay Gat Andres, ano. Na yun nga po, no, pinahukay nga. At ang naghukay daw noon ay yung mismong namahala sa paglilibing dun sa mga labi ng Supremo, no. Nakalimutan ko yung pangalan, basta yun. Ayun nga, at ay piniresenta yun, no, sa Kongreso, no. Sumabit. At yan nga, piniresent yun, no. Although yung iba hindi naniniwala kasi nga dalawa yung nailibing dun, si Procopio tsaka si Andres, ano? Hindi nila malaman kung yun ba talaga yung mga buto ng Supremo, no? Pero hindi maglalaon, tatanggapin din ng Kongreso na yun nga ang buto ng Supremo, no? Yun nga po, na fast forward, sumiklab nga ang World War II, no? O yung ikalawang digmaang pandaigdig, no? At naging sentro nga niya, at pinakabugbog na lugar ay ito nga pong Metro Manila, no? Inilagak nga po pala ang mga buto na yon na sinasabing buto ng Supremo dun sa Legislative Building, or kung tawagin natin ngayon ay ang National Museum. At lingid nga po sa kaalaman ng lahat ay ang Maynila ang pinakabugbog ng World War II, no? At isa sa mga nasira nga yung National Museum noon. Talagang nadurog yun. Lahat ng laman noon nasira. Kasama nga yung sinasabing buto ng Supremo, no? Diba? Ang saklap ng buhay ng ating Supremo. Ganun kasaklap. Pati buto na nananahimik na pinahukay. Ayun, nadamay pa sa gera. Diba? Ganun kasaklap yung buhay ng ating Supremo. Hanggang sa kamatayan hindi siya tinantanan ng mga taong alam niyo yun, ang hangat lang ay yun, kapangyarihan, ganyan. Ang hangat ay makakuha ng posisyon, ano.
Yun po ay aking sariling opinion lamang po, ano. Huwag na po kayong magalit sa akin. Pasensya na. So ayun nga po, ano. Ayun nga ang naging buhay ng ating Supremo, no. Kaya ngayon na nakaraang November 30, 2023, kaya ipinagdiriwang nga or pinagdiwang ang kapanganakan ng ating Supremo, kanyang birthday. Kaya naman marapat lang na alalahanin, no, natin ang kanyang buhay. Marapat lang na alalahanin natin yung kanyang kabayanihang ginawa sa ating bansa, no? At tulad nga ng sinabi ko, no, grabe yung pagmamahal niya sa ating bansa. Yung ano niya, yung papursigihan niya na maging malayo ang Pilipinas, ano. So talagang sobra-sobra. Diba nga, tulad doon sa kanyang tula, no? Anong pag-ibig pa ba ang hihigit sa pagmamahal sa isang bayan? Tama ba? So yun, basta yun, no? Yun yung kanyang tula, no? Yun yung kanyang sikat na tula. Kaya naman sa pagdiriwang ng kanyang kaarawan, bigyan pugay natin ang buhay na nag-iisang Supremo. Alalahanin natin yung kabayanihan na nag-iisang God Andres Bonifacio, ang nag-iisa at tunay na atapang katapang. Alright? So yan po ang ating history motovlog ngayong araw, ano. Nawa ay makakuha tayo ng aral sa buhay ng ating Supremo. Magkaroon tayo ng tapang at tunay na malasakit para ipagtanggol ang ating bansa, no? Gaya ni Andres Bonifacio na talaga namang nag-outstand, no? Tumindig siya, no? Para sa mga Pilipino na labanan ng mga Kastila, no? Nawa sa panahon na to, no, kunin natin yung aral na yon. Huwag tayong pataig sa mga mananakop. Huwag tayong pataig sa mga ibang bansa na may interes sa ating bansa. Huwag tayong pataig sa mga malalakas na yan, no? Ng mga bansa na yan. Dahil ang mga Pilipino, pagdating sa pakikipaglaban, may tapang, may talino, no? Gaya na lang ng pinakita ng ating mga sundalo, ng ating mga katipunero noong panahon na yon. Especially nila, ayan, God Andres Bonifacio, General Luna, diba? Yung tapang na yan ang nananaig sa atin, ano. Pero ang nakakalungkot lang, mga kapwa mo Pilipino ang maghahatak sa'yo pababa. Mga kapwa mo Pilipino ang magbabagsak sa'yo. Ayun ang nakakalungkot na parte ng ating pagka-Pilipino, no? Pagka-makabayan, no? Nawa ay mag-isip na tayo. Matuto tayong mag-isip. Matuto tayo sa kasaysayan, sabi nga nila. Matuto tayong palikan ng kasaysayan natin at matuto tayo, makakuha tayo ng aral sa mga nakaraan para hindi na maulit yung mga nangyaring madilim na parte ng ating kasaysayan. Alright? At muli po, magkita-kita po muli tayo sa mga susunod nating biyahe, no? Sabi ko nga na nakaraan na sa ibang syudad naman, lungsod naman tayo pupunta, no? At naghahanap-hanap na tayo ng mga makasaysayang lugar, no? At muli, sa susunod na biyahe, kita-kita tayo. At ito po ang inyong History Motovlog na nagsasabing pag-aralan natin ang kasaysayan upang ang buhay natin ay madagdagan ng saysay. Mabuhay ang kalayaan ng Pilipinas. Ride safe everyone, and God bless.